May isang bagay kang ginagawa ngayon na hindi mo inaamin kahit sa sarili mo. Pinipilit mong mag-move on, pinipilit mong maging okay, pinipilit mong tanggapin na wala na siya. Pero sa totoo lang, hindi ka pa talaga handang pakawalan siya. At alam mo kung bakit. Kasi kahit anong sabihin mo sa iba, may parte sa'yo na umaasa pa rin na babalik siya. Na isang araw marirealize niya ang halaga mo. Na bigla siyang kakatok at sasabihing nagkamali siya. Pero ito ang hindi mo gustong marinig. Habang naghihintay ka, lalo kang nawawala sa sarili mo. May aaminin ako sa'yo at baka hindi mo ito magustuhan. Hindi ka pa talaga naka-move on. O kahit matagal na. Kahit hindi mo na siya kinakausap. Kahit sinasabi mong okay ka na sa loob-loob mo, umaasa ka pa rin. Umaasa ka na baka bumalik siya, na baka isang araw ma-realize niya ang halaga mo, na baka hindi pa talaga tapos ang kwento niyo. Pero ito ang tanong, hanggang kailan ka maghihintay sa taong pinili ng mawala? Kasi habang hinihintay mo siyang bumalik, may isang taong tuluyang nawawala at yun, ikaw. Kaya kung handa ka nang marinig ang katotohanang matagal mo nang iniiwasan, at kung gusto mong matutunan kung paano ka tunay na makakawala, pakinggan mo to hanggang dulo. Stoic Detachment number 1. Ang tahimik na pagkakapit. Noong unang panahon, may isang pilosopo na nagngangalang Friedrich Nietzsche na nagsabi, "He who has a why to live can bear almost anyhow." Malalim 2. Ibig sabihin kahit gaano kahirap ang pinagdadaanan mo, kakayanin mo kung may dahilan ka. Pero sandali, paano kung ang why mo ay isang taong wala na? Paano kung ang dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw ay yung taong hindi na nagigising na iniisip ka? Doon nagiging tahimik ang sakit. Hindi ka sumisigaw. Hindi ka umiiyak sa harap ng iba. Pero sa loob mo, unti-unti kang nadudurog. Kasi ang totoo na hindi ka lang nawalan ng tao. Nawalan ka ng direksyon. Yung mga plano na kasama siya, biglang nawala. Yung mga pangarap na binuo nyo, biglang naging alaala na lang. Yung mga simpleng bagay na dati mong inaabangan, wala nang saysay ngayon. At kahit anong pilit mong magpatuloy, may kulang. At dito pumapasok ang tahimik na pagkakapit. Hindi mo siya hinahabol sa chat. Hindi ka nagmamakaawa, hindi ka nagmamakaawang bumalik siya. Pero sa isip mo, hindi mo pa rin siya binibitawan. Paulit-ulit mong binabalikan ang mga usapan niyo. Yung mga huling mensahe niya, yung mga sandaling pakiramdam mo, totoo kayo. At sa bawat pagbalik mo doon, lalo kang nalulunod. Ito ang hindi napapansin ng karamihan. Hindi lahat ng attachment ay maingay. May attachment na tahimik. Yung tipong mukhang okay ka sa labas, pero sa loob mo, nakatali ka pa rin sa nakaraan. At mas delikado yun, kasi walang nakakakita. Kahit ikaw minsan, hindi mo inaamin. At habang pinipilit mong mag-move on, dala-dala mo pa rin siya sa bawat desisyon mo. Kapag may bagong taong dumarating, kinukumpara mo. Kapag may pagkakataon na sumaya, parang may kulang. Kapag tahimik ang gabi, siya pa rin ang laman ng isip mo. Hindi ka na nandyan sa nakaraan. Pero hindi ka rin makausad sa present. Parang nakastuck ka sa gitna. Dito, nagiging mapanganib ang attachment. Hindi dahil mahal mo siya, kundi dahil nakalimutan mo kung sino ka nang wala siya. Nakalimutan mo kung paano mabuhay. Nang hindi nakaangkla ang mundo mo sa isang tao. Kaya tanungin mo ang sarili mo, kung tuluyan siyang mawala sa alaala mo ngayon, sino ka? Ano ang gusto mo? Ano ang direksyon mo? Ano ang dahilan mo para magpatuloy? Kung nahihirapan kang sagutin yon, hindi mo lang siya mahal, nakadepende ka sa kanya, at doon nagsisimula ang tunay na problema. Hindi ang pagkawala niya, kundi ang pagkawala mo sa sarili mo. Stoic Detachment number 2. Habang kumakapit ka na ubos ka, isipin mo ito. Parang may hawak kang buhangin sa palad mo. Sa una, kontrolado mo. Nararamdaman mo pa ang bigat, ang presensya, pero habang mas hinihigpitan mo, habang mas ayaw mong pakawalan, mas mabilis itong dumudulas sa pagitan ng mga daliri mo. At sa huli, wala kang mahahawakan. Ganun ka rin. Habang mas pinipilit mong kumapit sa alaala niya, sa mga what if, sa mga sana, sa mga baka pwede pa, mas lalo kang nauubos. Kasi bawat what if, kumakain ng oras mo. What if hindi ako nagkulang? What if mas naging patient ako? What if may nagawa pa ako? Pero ang hindi mo napapansin, habang inuulit-ulit mo ang mga tanong na yan, lalo mong binabalikan ang sakit na dapat mo nang nilalampasan. At bawat sana, dahan-dahang sinisira ang present mo. Sana hindi siya umalis.
Sana ako pa rin ang pinili. Sana pwede pang ayusin. Pero ang sana, walang kakayahang baguhin ang realidad. Ginagawa lang nitong mas mahirap tanggapin ang totoo. Pera't yung pinakamapanganib, yung baka pwede pa, diyan ka natatali, diyan ka umaasa, kahit wala nang malinaw na dahilan, diyan ka nagiging prisoner ng sarili mong pag-asa. Kasi hanggat may baka, hindi ka tuluyang bibitaw. At habang hawak mo pa yan, may kapalit. Unti-unti mong nawawala ang sarili mo, nawawala ang focus mo, nawawala ang energy mo, nawawala ang gana mong mabuhay ng buo. Napapansin mo ba? Mas madalas kang tahimik, mas madalas kang pagod kahit wala ka namang ginagawa. Mas madalas kang nawawala sa sarili mong isip, hindi dahil mahina ka, kundi dahil pagod ka nang kumapit sa isang bagay na wala na. At ito ang masakit na parte, habang ikaw unti-unting nauubos, siya tuloy lang ang buhay. Hindi niya nararamdaman ang bigat na dinadala mo. Hindi niya naririnig ang mga tanong sa isip mo. Hindi niya nakikita ang mga gabing hindi ka makatulog. At hindi dahil masama siya, kundi dahil wala na siya sa parehong mundo na ginagalawan mo. Kaya kung may isang katotohanan kang kailangang harapin ngayon, eto yon. Hindi ka mapapagod dahil sa pagkawala niya. Mapapagod ka dahil sa pagpipilit mong ibalik ang wala na. At habang tumatagal, hindi lang siya ang nawawala sa iyo. Ikaw rin. Unti-unti, tahimik, at halos hindi mo na namamalayan. Stoic Detachment number 3. Ang totoo sa detachment. May isang konsepto sa Stoicism na tinatawag na detachment. Madalas mali ang pagkakaintindi dito. Iniisip ng iba, kapag detached ka, wala ka ng pakialam. Parang malamig ka na. Parang wala ka ng nararamdaman. Pero hindi yon ang ibig sabihin. Ang tunay na detachment, hindi ka wala ng emosyon. Ito ay kontrol sa emosyon. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka masasaktan. Masasaktan ka pa rin. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka iiyak. Iiyak ka pa rin. Hindi ibig sabihin nito na hindi ka maghahanap ng dahilan kung bakit nangyari ito. Pero sa kabila ng lahat ng yon, pipiliin mong hindi magpakulong sa sakit. May isang pilosopo na Stoic, si Epictetus, na nagsabi, "Some things are in our control and some things are not." Simple lang pakinggan. Pero kung iintindihin mo ng malalim, babaguhin nito ang paraan ng pagtingin mo sa lahat. Hindi mo kontrolado kung bakit siya umalis. Hindi mo kontrolado kung ano ang nararamdaman niya ngayon. Hindi mo kontrolado kung babalik pa siya o hindi. Pero eto ang kontrolado mo. Kung paano ka tutugon, kung paano mo haharapin ang sakit, kung pipiliin mong manatiling nakakapit o matutong bumitaw. At dito pumapasok ang totoong detachment. Hindi ito tungkol sa paglimot sa kanya, ito ay tungkol sa pagbitaw sa ideya na kailangan mo siya para maging buo. Kasi aminin natin, hindi ka lang nasasaktan dahil nawala siya. Nasasaktan ka dahil naniwala ka na siya ang magkukumplete sa'yo, na siya ang magbibigay ng saya mo, na siya ang magiging sagot sa mga kakulangan mo. At nung nawala siya, parang may parte ng pagkatao mo ang nawala rin. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Kung may taong kayang kumumpleto sa'yo, ibig sabihin, hindi ka pa talaga buo simula pa lang. At doon nagiging delikado ang attachment kasi hindi na ito pagmamahal, kundi dependency. Ang detachment ay hindi pagtakas, hindi ito pag-iwas, hindi ito pagkunwaring okay ka kahit hindi. Ang detachment ay ang kakayahang sabihin sa sarili mo, masakit, pero hindi ako magpapatalo sa sakit na to. Mahal ko siya, pero hindi ko kailangan sirain ang sarili ko para lang manatili siya. Gusto ko siya, pero kaya kong mabuhay kahit wala siya. Ato, mahirap to. Hindi ito isang desisyon lang na gagawin mo ngayon at tapos na. Araw-araw mo itong pipiliin. Sa bawat pagkakataon na may isip mo siya, pipiliin mong bumalik sa sarili mo. Sa bawat urge na i-check ang social media niya, pipiliin mong pigilan ang sarili mo. Sa bawat gabi na gusto mong mag-message, pipiliin mong manahimik. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas may pakialam ka na sa sarili mo. At dito nagbabago ang lahat. Kasi habang natututo kang i-detach ang sarili mo, unti-unti mong binabalik ang kapangyarihan mo. Hindi na siya ang nagdidikta kung magiging masaya ka o hindi. Hindi na siya ang sentro ng mundo mo. Hindi na siya ang dahilan kung bakit ka okay o hindi. At ang pinaka-ironic, kapag hindi mo na siya kailangan, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Hindi dahil wala ka nang nararamdaman, kundi dahil kaya mo nang maramdaman ang lahat, nang hindi nawawala ang sarili mo. Stoic Detachment number 4. Ang masakit na katotohanan,
Pero eto ang twist na hindi sinasabi ng karamihan. Hindi ka nasasaktan dahil iniwan ka niya. Nasasaktan ka dahil hindi mo matanggap na hindi ka niya pinili. At kung magiging tapat ka sa sarili mo, mas masakit yon kaysa sa pagkawala niya. Kasi ang totoo, hindi lang puso mo ang nasugatan, pati ego mo. Pati yung imahe mo sa sarili mo, nabasag. Sa isip mo kasi malinaw ang kwento. Ginawa ko naman lahat. Nagpakabuti naman ako. Minahal ko siya ng totoo. Bakit hindi pa rin ako sapat? At doon nagsisimula ang pagdududa. Unti-unti mong tinatanong ang sarili mo. May mali ba sa akin? May kulang ba sa akin? Hindi ba ako worth piliin? Dahil kahit hindi mo sabihin ng direkta, nararamdaman mo yon sa bawat tahimik na sandali. Ito ang bahagi na hindi napapansin ng karamihan. Ang sakit na nararamdaman mo, hindi lang dahil sa pagkawala, kundi dahil sa rejection ng pagkatao mo. Parang sinasabi ng sitwasyon na hindi ikaw ang gusto, hindi ikaw ang pinili, hindi ikaw ang sapat. At kahit alam mong hindi yun literal na sinabi niya, yun ang naririnig ng puso mo. Pero eto ang hindi mo gustong tanggapin. Hindi dahil hindi ka niya pinili. Ibig sabihin, hindi ka nakarapat-dapat piliin. Magkaiba yun. May isang ideya sa filosofiya ni Friedrich Nietzsche na ang tao ay may tendency na i-base ang value niya sa validation ng iba. Kapag pinili ka, feeling mo valuable ka. Kapag iniwan ka, feeling mo wala kang halaga. Pero ang problema, ibinigay mo sa ibang tao ang kapangyarihan na magdesisyon kung sino ka. At doon ka talo. Kasi kahit anong gawin mo, kung ang basehan mo ng halaga mo ay ang pagpili ng iba, lagi kang magiging dependent. Lagi kang magiging vulnerable. Kaya kahit sabihin mong, okay lang, tanggap ko na, pero kung sa loob mo ay iniisip mo pa rin na, bakit hindi ako sapat? Hindi ka pa talaga naka-move on. Nakakabit ka pa rin sa validation niya. At ito ang brutal na realization. Hindi mo siya hinahabol dahil mahal mo siya. Hinahabol mo siya para patunayan sa sarili mo na karapat-dapat kang piliin. At kapag na-realize mo yan, magbabago ang lahat. Kasi hindi mo na kailangan ng second chance mula sa kanya. Ang kailangan mo ay ibalik ang respeto mo sa sarili mo. Hindi mo kailangang kumbinsihin ang kahit sino na ikaw ay worth it. Hindi mo kailangang ipakita sa kanya kung anong nawala sa kanya. At lalong hindi mo kailangang habulin ang taong hindi ka kayang piliin ng kusa. Kasi ang taong tunay na para sa'yo, hindi ka iiwan na nagdududa sa sarili mo. Hindi ka iiwan na nagtataka kung sapat ka ba. Hindi ka iiwan na parang kailangan mong patunayan ang halaga mo. Kaya tanungin mo ang sarili mo ngayon, gusto mo ba talaga siya? O gusto mo lang maramdaman na ikaw ay pinili? Kasi magkaiba yon. At kung hindi mo yan ma-distinguish, mananatili kang nakakulong sa sakit na hindi naman talaga tungkol sa kanya, kundi tungkol sa kung paano mo tinitingnan ang sarili mo. Stoic Detachment number 5, ang ilusyon na kinakapitan mo. May isang kwento tungkol kay Plato. Sabi niya ang tao ay parang nakakulong sa isang kuweba, nakatalikod sa tunay na mundo, at ang nakikita lang ay mga anino sa pader. At dahil iyon lang ang nakikita nila mula pagkabata, iniisip nila na iyon na ang realidad. Hindi nila alam may mas totoo pa sa labas. Ganun ka rin ngayon. Nakakulong ka sa sarili mong kuweba. Pero ang masakit, ang aninong pinapanood mo, siya. Hindi na siya yung taong totoo. Hindi na siya yung taong umiiral ngayon. Ang pinanghahawakan mo ay alaala. Mga eksena na paulit-ulit mong pinapatakbo sa isip mo. Yung unang beses kayong nag-usap. Yung mga tawanan nyo. Yung mga sandaling pakiramdam mo, totoo kayo. And sa bawat replay, lalo mong pinapaniwala ang sarili mo na iyon ang buong kwento. Pero hindi mo nakikita ang kabuuan. Hindi mo naaalala yung mga pagkakataon na hindi kanya pinili. Yung mga oras na pinaramdam niyang opsyon ka lang. Yung mga red flags na binalewala mo dahil ayaw mong masira ang ilusyon. Pinipili mong alalahanin ang maganda at kinakalimutan ang totoo. At dito nagiging mapanganib ang isip ng tao. Kaya nitong i-edit ang alaala. Kaya nitong gawing mas maganda ang nakaraan para lang bigyan ng dahilan ang puso na kumapit pa. Kaya minsan iniisip mo, sayang, ang ganda na sana. Pwede pa siguro kung inayos lang namin. Baka nagkamali lang kami pareho. Pero ang hindi mo tinatanong, kung talagang para kayo sa isa't isa, bakit umabot sa punto na kailangan yung maghiwalay? Ito ang hindi komportabling katotohanan. Hindi mo mahal ang totoong siya. Mahal mo ang bersyon niya sa isip mo. Yung bersyon na mabait, maalaga, at nandyan palagi.
Yung bersyon na hindi ka iiwan. Yung bersyon na gusto mong paniwalaan na siya talaga. Pero ang realidad, ang taong pinili mong mahalin, ay siya ring taong piniling mawala. At hindi aksidente yon. Desisyon yon. At habang pinipilit mong ibalik ang taong iyon, hindi mo napapansin na hinahabol mo lang ang isang ilusyon, isang kwento na ikaw mismo ang sumulat sa isip mo. May isang masakit na tanong na kailangan mong harapin. Kung hindi mo siya nakilala noon at makikilala mo siya ngayon bilang isang bagong tao, pipiliin mo pa rin ba siya? O nahuhulog ka lang sa kanya dahil sa mga alaala nyo? Kasi kung ang sagot mo ay nakabase sa nakaraan, hindi ka na nagmamahal. Nagre-reminisce ka na lang. At habang nakakapit ka sa ilusyon na yan, hindi mo nabibigyan ng pagkakataon ang sarili mo na makita ang realidad. Hindi mo nakikita na may mga taong mas kaya kang mahalin. Hindi mo nakikita na may mga oportunidad na naghihintay sa'yo. Hindi mo nakikita na kaya mong maging masaya kahit wala siya. Kasi abala ka sa panonood ng anino sa pader. At ang pinaka-tragic, habang hawak mo ang ilusyon, pinapalampas mo ang totoong buhay. Kaya ang tanong ngayon, handa ka bang lumabas sa kuweba? Handa ka bang makita ang katotohanan? Kahit masakit, handa ka bang tanggapin na ang taong minahal mo ay hindi yung taong iniisip mo? Kasi sa sandaling gawin mo yon, doon magsisimula ang tunay na paglaya. Hindi dahil nakalimutan mo siya, kundi dahil nakita mo na siya kung sino talaga siya. Stoic Detachment number 6. Ang tanong na iwasan mo. Ngayon ito ang tanong na iiwasan mo. Kung bumalik siya, tatanggapin mo ba siya kahit wala ng respeto? Kahit pinili ka lang niya dahil wala ng ibang opsyon? Sandali. Huwag kang agad sumagot. Dahil kung magiging tapat ka sa sarili mo, alam mong hindi ganun kasimple yan. Isipin mo, bumalik siya isang araw, walang paliwanag na malinaw, walang accountability sa sakit na binigay niya. Tapos sasabihin niya, pwede ba ulit? At dahil matagal mo siyang hinintay, dahil mismo pa rin siya, dahil may parte sa'yo na hindi pa rin naka-let go, gusto mong sabihin agad, oo. Pero eto ang hindi mo tinatanong sa sarili mo. Anong klaseng o ang ibibigay mo? O na puno ng takot? O na takot siyang mawala ulit? O na handa mong tiisin kahit hindi ka tratuhin ng tama? Kasi kung ang dahilan mo lang ay ayokong mawala siya ulit, hindi pagmamahal yon. Takot yon. Takot na mag-isa. Takot na magsimula ulit. Takot na baka wala nang darating na katulad niya at doon ka nagiging vulnerable. Kasi kapag ang desisyon mo ay galing sa takot, handa kang tanggapin kahit ang hindi na dapat. Handa kang i-compromise ang respeto mo sa sarili mo. Handa mong kalimutan ang sakit na dinulot niya. Handa mong balewalain ang mga red flags basta lang hindi ka na mag-isa. Pero eto ang masakit na realization. Kung kailangan mong babaan ang value mo para lang manatili siya, hindi siya ang nawawala, ikaw. At dito nagiging brutal ang katotohanan. Kung o ang sagot mo sa tanong na yon, hindi mo siya mahal. Mahal mo ang ideya na may taong nandyan para sa'yo. Mahal mo ang comfort. Mahal mo ang familiarity. Mahal mo ang pakiramdam na hindi ka nag-iisa. Pero ang tunay na pagmamahal, hindi ka pipilitin na tanggapin ang kulang. Hindi ka ilalagay sa posisyon na kailangan mong magmakaawa. Hindi ka iiwan na nagdududa sa sarili mong halaga. Kaya tanungin mo ulit ang sarili mo. Pero this time, mas tapat. Kung babalik siya bilang parehong tao, parehong ugali, parehong mindset, pipiliin mo pa rin ba siya? Kung oo pa rin ang sagot mo, hindi siya ang problema, kundi ang standard mo. At hindi ito madali tanggapin. Masakit aminin na baka ikaw mismo ang nagpapahintulot na masaktan ka ulit. Pero doon nagsisimula ang tunay na pagbabago sa sandaling tinigil mong lokohin ang sarili mo. Kasi ang totoo, hindi mo kailangang tanggapin ang bumalik. Mas kailangan mong matutunan kung kailan ka dapat tumanggi. Stoic Detachment number 7, ang brutal na stoic truth. May isang pilosopo si Niccolò Machiavelli na nagsabi, people are quick to forget. Maikli, simple pero brutal. Ibig sabihin, hindi ka kasing unforgettable, gaya ng iniisip mo. At masakit yon. Kasi may parte sa'yo na umaasa na kahit wala na kayo, alalahanin ka pa rin niya araw-araw. Mamimiss ka rin niya tulad ng pagmimiss mo sa kanya. Magsisisi siya sa pagkawala mo. Pero ang realidad, habang ikaw iniisip pa rin siya, posibleng siya. Tuloy na sa buhay niya. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil ganun ang tao, nag-a-adapt,
nagmo-move on, nagpapatuloy. At ito ang pinaka-hindi komportableng katotohanan. Hindi pareho ang bigat ng nararamdaman nyo. Yung sakit mo, totoo. Pero hindi ibig sabihin nun, pareho kayo ng nararamdaman. At habang umaasa ka na babalik siya dahil maalala ka niya, baka nakakapit ka lang sa isang ideya na hindi naman niya pinangako. Ito ang sinasabi ng Stoicism, huwag mong i-base ang kapayapaan mo sa bagay na wala kang kontrol. At isa doon, ang alaala mo sa isip ng ibang tao, hindi mo kontrolado kung paano kanya naaalala. Hindi mo kontrolado kung iniisip ka pa ba niya. Hindi mo kontrolado kung nagsisisi ba siya o hindi. Pero ito ang kontrolado mo. Kung patuloy kang aasa o pipiliin mong palayain ang sarili mo. Kasi habang hinihintay mong ma-realize niya ang halaga mo, ikaw mismo, hindi mo nare-realize ang sarili mong halaga at doon ka natatalo. Hindi dahil iniwan ka niya, kundi dahil iniwan mo ang sarili mo sa paghihintay sa kanya. Kaya ito ang tanong, kung hindi kanya maalala, kung hindi siya bumalik, kung hindi siya magsisi, kaya mo bang magpatuloy? Kung ang sagot mo ay hindi pa ikaw malaya. Pero kung darating ang araw na masasabi mong, oo, kahit hindi niya ako maalala, okay lang. Doon nagsisimula ang tunay na lakas. Kasi ang tunay na freedom, hindi nanggagaling sa pagbabalik ng ibang tao. Nanggagaling iyon sa sandaling tinanggap mo na hindi mo na sila kailangan para maging buo. Stoic Detachment number 8. Kapag tumigil ka, dun ka nagbabago. Kapag tumigil ka sa paghahabol, kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, kapag tumigil ka sa paghingi ng closure, doon ka nagiging delikado. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mong pagbabago. Kasi sa unang pagkakataon, wala ka nang tinatakbuhan. Wala ka nang dahilan para maghintay. Wala ka nang excuse para manatili sa nakaraan. At doon papasok ang isang bagay na matagal mong iniiwasan, responsibilidad sa sarili mong buhay. Kasi habang hinahabol mo siya, may dahilan ka para hindi ayusin ang sarili mo. Pwede mong sabihin, hindi ako okay kasi wala siya. Hindi ako makausad kasi nasaktan ako. Hindi ko pa kaya kasi mahal ko pa siya. Pero kapag tumigil ka na, wala ka ng ibang masisisi. Ikaw na lang. Doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Sa sandaling wala ka ng matatakbuhan, kundi ang sarili mo. At nakakatakot yun kasi mas madali ang kumapit kaysa harapin ang sarili mong kahinaan. Mas madali ang umasa kaysa tanggapin na ikaw ang may kontrol sa susunod mong hakbang. Pero ito ang hindi inaasahan ng karamihan. Kapag tumigil ka, hindi agad gagaan ang pakiramdam mo. Sa simula, mas mabigat pa nga. Parang biglang bumagsak lahat ng emosyon na matagal mong pinipigil. Parang mas naging malinaw ang sakit. Parang mas ramdam mo ang pagkawala. Pero huwag kang matakot doon. Ibig sabihin lang nun, hindi ka na nagtatago. Kasi ang paghahabol minsan distraction lang. Pinupuno mo ang isip mo ng pag-asa para hindi mo maramdaman ang sakit. Pinipilit mong may chance pa para hindi mo tanggapin na tapos na. Pero kapag tinigil mo yon, wala ka ng choice kundi maramdaman ang lahat. At doon nagiging delikado. Hindi dahil sasaktan mo ang iba, kundi dahil hindi ka na madaling galawin ng kahit sino. Hindi ka na controlled ng emosyon mo. Hindi ka na dependent sa presence ng ibang tao. Hindi ka na naghahanap ng validation sa labas. At sa estado na yon, nagiging buo ka. Hindi dahil may nag-complete sa'yo, kundi dahil tinigil mong hanapin ang completion sa iba. At ang taong ganito, hindi na hinahabol, hindi na nagmamakaawa, hindi na natatakot mawalan kasi alam niyang kahit mawala ang lahat, may sarili siya. Stoic Detachment number 9. Harapin ang sarili mo kasi doon mo mararamdaman ang katahimikan. At sa katahimikan na yon, maririnig mo ang mga bagay na matagal mo nang tinatakasan. Yung lungkot, hindi yung simpleng lungkot na nawawala pagkatapos mong madistract, kundi yung malalim na lungkot, yung tipong tahimik pero mabigat. Yung pakiramdam na parang may kulang pero hindi mo ma-explain kung ano. Yung galit. Hindi lang sa kanya, kundi sa sarili mo. Galit dahil pinayagan mong mangyari yon. Galit dahil nagtiwala ka. Galit dahil umasa ka kahit may mga sinyalis ng hindi siya sigurado. At higit sa lahat, yung takot. Takot na baka wala nang darating na katulad niya. Takot na baka hindi ka na ulit magmahal ng ganito. Takot na baka mag-isa ka na lang sa huli. Ito ang mga emosyon na iniiwasan mo, kaya ka kumakapit. Kasi kapag binitawan mo siya, kailangan mong harapin ang lahat ng yan. Pero ito ang hindi sinasabi ng karamihan.
Hindi ka matatakot habang buhay. Kailangan mo lang itong daanan. Kasi ang mga emosyon na tinatakasan mo, sila rin ang magpapalaya sa'yo kung haharapin mo sila. Kapag hinayaan mong maramdaman ang lungkot, unti-unti itong mawawala. Kapag tinanggap mo ang galit, matututo kang magpatawad. Hindi para sa kanya, kundi para sa sarili mo. Kapag hinarap mo ang takot, marirealize mo na kaya mo pala kahit wala siya. At doon nangyayari ang transformation. Hindi sa paglimot sa kanya, kundi sa pagharap sa sarili mo nang walang takot, walang pagtatago. Kasi sa dulo ng lahat ng sakit, may isang bersyon mo na naghihintay. Mas matatag, mas malinaw, mas hindi na basta-basta mawawala sa sarili niya. Pero hindi mo siya makikilala kung patuloy kang tatakbo palayo sa nararamdaman mo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, hanggang kailan ka magtatago? Hanggang kailan ka kakapit sa isang bagay para lang hindi mo harapin ang sarili mo? Kasi ang tunay na paglaya, hindi nagsisimula sa paglimot sa kanya. Nagsisimula yan sa sandaling pinili mong harapin ang sarili mo kahit masakit. Stoic Detachment number 10, ang simula ng pagbalik sa sarili. Pero alam mo kung ano ang pinaka-ironic. Habang tinatanggap mong kaya mong mabuhay nang wala siya, doon ka nagsisimulang bumalik sa sarili mo. Hindi mo pa man namamalayan. Unti-unti mong nararamdaman na kaya mong tumayo mag-isa, na kaya mong magsaya kahit walang kasama, na kaya mong gumawa ng desisyon na para sa'yo lang, hindi para sa kanya. At doon ka nagiging buo ulit. Hindi dahil may ibang tao na nag-fill sa puwang. Hindi dahil may bagong relasyon na nagbigay ng dahilan para gumanti ang puso mo. Hindi dahil may pangakong hindi niya kayang tuparin, kundi dahil sa unang pagkakataon, nakaharap mo ang sarili mo ng buong tapang. Nakikita mo ang lakas mo sa mga gabi, na tahimik ka. Ang tibay mo sa bawat desisyon na ginawa mo kahit masakit at ang kagandahan ng pagkatao mo. Kahit wala siya sa tabi mo, doon mo rin naiintindihan ang isang bagay. Hindi kailanman siya ang magpapalaki sa'yo. Hindi siya ang magbibigay ng kapangyarihan sa'yo. Hindi siya ang magbubuo sa'yo. Ikaw. Ikaw ang nagsimulang buuin ang sarili mo. Ikaw ang nagsimulang piliin ang sarili mo. Ikaw ang nagsimulang mahalin ang sarili mo. Tahimik, hindi dramatic, hindi kailangan patunayan sa iba. At sa bawat araw na lumilipas, bawat hakbang na malayo sa nakaraan, unti-unti mong nararamdaman ang kalayaan. Ang pakiramdam na kahit mawala siya, kahit hindi bumalik, ikaw ay narito buo at matatag at may kakayahang magsimula muli. At iyon ang pinakamagandang twist. Habang mas bitin yung attachment mo sa kanya, habang mas matapang kang bumitaw, mas lumalaki ang kapangyarihan mo sa buhay mo. At mas malinaw ang vision mo kung sino ka, ano ang gusto mo at saan ka patungo. Stoic Detachment number 11. Ang totoong closure. Ngayon, pagdating sa closure, maraming tao ang naghihintay na bumalik ang iba para maramdaman ito. Maraming tao ang naghihintay ng sorry or I miss you para gumaan ang loob. Maraming tao ang umaasa na may grand gesture bago sila makapag-move on. Pero ang brutal na katotohanan ng Stoicism, ang closure ay hindi nanggagaling sa kanila. Hindi siya kailangang bumalik para patunayan ang halaga mo. Hindi mo kailangang makuha ang sorry niya para gumaan ang pakiramdam mo. Hindi mo kailangang ipilit ang isang pagtatapos na hindi siya handang ibigay. Ang tunay na closure nanggagaling sa desisyon mo mula sa sandaling sinabing, hindi na ako maghihintay. Hindi ko na ibibigay ang kapangyarihan ko sa kanya. Hindi ko na hahayaan na ang sakit ay magdikta sa buhay ko. At kapag ginawa mo iyon, may mangyayari. Ang mga alaala ay mananatili. Pero hindi na sila magtatali sa iyo. Ang mga sugat ay maghihilom, pero hindi na sila magpapahina sa iyo. At ang puso mo ay magiging malaya. At sa huling sandali na iyon, mararamdaman mo ang isang bagay na hindi siya kailanman ang magpapalaya sa iyo, na hindi siya kailanman ang magbibigay ng kasagutan, na ang tunay na kapangyarihan ay laging nasa iyo. At iyon ang huling aral. Ang pagmamahal sa sarili at pagbitaw ay hindi madaling proseso. Pero kapag natutunan mo ito, matutunan mo rin ang tunay na kalayaan. Kaya ngayon, itanong mo sa sarili mo, handa ka na bang itigil ang paghahanap sa kanya at simulang hanapin ang sarili mo? Stoic Detachment number 12. Ang hindi mo inaasahan. Paano kung ang pagkawala niya hindi parusa kundi paanyaya? Maraming beses iniisip natin na ang pagkawala ng isang tao sa buhay natin ay tanda ng kabiguan, na dapat may ginawa tayo na naiwan.
O nakulang tayo sa pagmamahal na ang mundo ay malupit at hindi patas. Pero kung titignan mo ng mas malalim, ang pagkawala niya ay paanyaya. Paanyaya na kilalanin mo ulit ang sarili mo. Hindi yung sarili mo na nakadepende sa iba, kundi yung sarili mo na buo na matatag at may kakayahang mag-stand alone. Paanyaya na buuin ang buhay mo sa paraang hindi nakaangkla sa ibang tao. Hindi sa pangarap na mababalik siya o sa ilusyon ng nakaraan, kundi sa katotohanang ikaw ang may hawak ng kontrol. Sa bawat sandaling iniisip mo siya, isipin mo rin ito, anong parte ng sarili mo ang nawala dahil hinintay mo siya? Anong talento, pangarap o kalayaan ang napabayaan mo dahil nakasentro sa kanya ang mundo mo? Ang pagkawala niya ay hindi lamang dulo. Ito rin ay simula ng isang bagong yugto, isang pagkakataon na bumuo ng buhay na ikaw mismo ang may hawak ng paintbrush. At ito rin ang hindi mo inaasahan. Habang tinatanggap mo ang kakulangan niya, habang hinaharap mo ang sakit na tahimik, unti-unti mong natutuklasan ang kapangyarihan mo. Hindi kapangyarihan laban sa kanya, kundi kapangyarihan para sa sarili mo. At sa sandaling iyon, ang dating kawalan ay nagiging pundasyon. Ang dating pag-aalinlangan ay nagiging lakas. At ang dating sakit ay nagiging katalinuhan sa paghawak ng buhay mo. Kaya ngayon, habang nanonood ka, habang nakaupo ka at nakikinig sa sarili mong iniisip, tanungin mo ang sarili mo, gusto mo ba talagang bumalik siya? O gusto mo lang matigil ang sakit? Kasi magkaiba yon. Magkaiba ang puso mo na humihingi ng comfort at ang puso mo na tunay na naghahangad ng kalayaan. At ang sagot mo, ang magdidikta kung mananatili ka sa nakaraan o kung magsisimula ka ulit, malaya buo at mas matatag kaysa dati. Ang tunay na closure, hindi nanggagaling sa kanya, sa kanyang sorry o sa kanyang pagbabalik. Nanggagaling ito sa sandaling pipiliin mo na bitawan ang attachment, harapin ang sakit at ibalik ang sarili mo. Kaya ngayon, marahil ang pinakabrutal na aral na ito, walang sino man ang magbabalik ng sarili mo, kundi ikaw. At sa sandaling tanggapin mo ito, magbubukas ang isang mundo na matagal mong hindi nakikita. Isang mundo kung saan ikaw ay malaya. Isang mundo kung saan kaya mong magmahal nang hindi nawawala ang sarili mo. At sa huling sandali, tandaan mo, hindi ang pagkawala niya ang magpapabago sa iyo. Ang pagbabago ay nagsisimula sa loob mo. Kung may natamaan sa iyo sa video na to, huwag mong i-ignore. Ibig sabihin, oras na para piliin mo naman ang sarili mo. Kung gusto mo pa ng ganitong klase ng content na magpapalakas ng isip at puso mo, hit mo na ang subscribe at like. At tandaan mo, hindi ang paglayo niya ang magpapalaya sa iyo, kundi ang sandaling tinanggap mo na kaya mong mabuhay nang wala siya.